Ayan, that is 3rd century manuscript. At ang challenge ko sa Iglesia ni Cristo, sa lahat ng Iglesia ni Cristo ni ministers, magpakita kayo ng manuscript na mas earlier pa kaysa sa Papyrus 75. Wala sa may papakita eh. Meron pong pagkakaiba sa mga kopya ng mga Greek manuscripts tungkol sa John 1 verse 18. Meron pong mga manuscripts na ang nakasulat ay monogenes theos, at meron naman din po mga manuscripts na ang nakasulat ay ho monogenes huios. Kaya po meron pong mga pagkakaiba sa mga English translations ng mga Bible na ating binabasa. At sa video pong ito ay sasagutin po natin ang tinalakay ng mga kapatid po nating mga Iglesia ni Cristo ministers sa kanilang programa. Dahil hindi po sila naniniwala na Diyos ang ating Panginoong Hesukristo, ay hindi po nila tinatanggap yung mga manuscript na ang nakalagay ay monogenes theos o ho monogenes theos. At para po sa kanila, ang tamang kopya ng mga Greek manuscripts ay yung manuscripts na ang nakalagay ay ho monogenes huios. At sa pagkakataon pong ito ay makakasama ko po si Sister Leonor para talakayin po ang paksang ito at para bigyan po ng reaksyon ang mga sinabi ng mga kapatid po nating mga Iglesia ni Cristo ministers. Bago po kami magbigay ng aming reaksyon, ay panoorin po muna natin ang video at ang mga sinabi ng mga Iglesia ni Cristo ministers. Subaybay. Ngayon, baka isipin ng ating mga sumusubaybay ganito, bakit may magkaibang salin ang Juan 1:18? May salin na ang banggit na tumutukoy sa Panginoon Kristo ay begotten God at meron namang sinasabi na begotten Son. Anong dahilan at may magkaibang salin ito? Sapagkat batay na rin sa mga nagsipagsuri sa talatang yan, hindi po nagkakaisa ang matatandang kopya ng Greek manuscript sa talatang ito. Ganito pong mababasa natin sa The Anchor Bible, The Gospel According to John, by Raymond E. Brown, page 17, sa wikang Pilipino na po. Ang mga patotoo mula sa matatandang sipi, textual witnesses, ay hindi nagkakaisa sa pagkakasulat. Una, o monogenes theos, God the only Son. Ito ay sinusuportahan ng mga ebidensya mula sa pinakamahusay na manuskritong Grego, kasama na ang Bodmer Papyri ng Syriac, ni Irenaeus, Clement ng Alexandria at ni Origen. Letter B, monogenes huios. Literal na nangangahulugang the Son, the only one. Ang pagsasama o combination nito ay lumilitaw sa 3 sa 4 na paggamit ng monogenes sa mga sulat ni Juan, Johannine writings. Juan 3:16, Juan 3:18 at unang Juan 4:9. At ang paglitaw nito rito ay maaaring bunga ng pagkahilig ng mga eskriba na sumang-ayon sa scribal tendency to conform. And ayon po sa mga nagsuri sa Juan 1:18, hindi po nagkakaisa ang mga matatandang sipi o kopya sa talatang ito. Nagbigay siya, si Raymond Brown, ng posibilidad na hindi pagkakaisa ng matatandang kopya. Ang isa po ay monogenes theos, God the only Son. Ang iba namang Greek manuscript ang nakasulat ay monogenes huios. Hindi dapat ipagtaka na sa mga Bible translations ngayon, lalo na sa Ingles, ay magkakaiba rin po ang pagkakasalin. Sapagkat may iba't iba pong pagkakakopya sa mga Greek manuscripts dyan po sa talatang Juan 1:18, kapatid na Pero ito ang tanong at mahalagang masagot natin. Tama po bang sabihin ng iba na ang tamang bersyon ng Juan 1:18 ay ang nagsasabing only begotten God o bugtong na Diyos sapagkat ito raw ang nasa original na Bibliang Griego? Reaksyon natin doon. Yan ay maling-mali, kapatid na Michael, sapagkat wala na pong original, wala na pong makakakita nun. Yung tinatawag po na autograph. Ang pinakakumpletong manuskrito na may petsang ika-4 na siglo ayon sa Handbook to the History of Christianity, edited by Tim Dolly, page 89, sa wikang Pilipino na po, ganito ang ating mababasa. Ang pinakalumang kumpletong manuskrito ng Bagong Tipan na nananatili pa ay ang Codex Sinaiticus na may petsang ika-4 na siglo. Ang Codex ay pangalan ng isang uri ng aklat noong una na yari sa mga dahon ng materyales na pinagsusulatan na tinahing magkakasama. Ang Codex Vaticanus ay may kulang na mga pahina sa dulo ng Bagong Tipan ay may gayon ding petsa. Kaya ang pinakalumang Greek manuscript po na halos kumpleto ay ang tinatawag na Codex Sinaiticus at saka yung Codex
Vaticanos na ang petsa niyan, kapatid na Michael, ay ika-4 na siglo na. So makatid yan ay kopya ng mga kopya ng mga kopya ng mga Greek manuscripts. Sapagkat yung original manuscript ay natapos, yung buong manuskrito ay first century o saklaw ng unang 100 taon. Eh kung ibalik sa atin nila, ang tanong na ganito, kapatid na Bobby, ano ang paninindigan ng Iglesia ni Cristo, tayo, na tamang bersyon o wastong bersyon ng Juan 1:18? Ang kopya na nakasulat sa Juan 1:18 na tumutukoy kay Kristo na siya ay the only begotten Son. Hindi only begotten God. Opo. Naalala ko yung isang mga ngaral na may begotten God. Iwanahon natin yan. Kaya balikan natin yung argumento kanina na ang sabi po ng iba, ang tumpak na salin daw ay nagsasaad ng bugtong na Diyos, sapagkat mababasa rin sa matatandang manuskritong Grego na ang nakasulat ay monogenes theos o sa Ingles ay only begotten God. Kaya hindi natin maiiwasang sagutin sa pamamagitan ng Biblia, kapatid na Bobby. Paano natin malalaman kung alin ang tamang konteksto ng talata ng Biblia? Ang proseso po na itinuturo ng Biblia ay dapat iwinawangis ang mga nakasulat sa isang talata sa iba pang nakasulat sa Biblia. Pag sinabing iwinawangis, yun ba magkakontra? O sabi natin magkatulad lang sila? Magkatulad, kapatid na Michael, sapagkat kung magkakontra, ibig sabihin, yung talatang yon hindi tama ang pagkakasalin at ang pagkakakopya kapag ang talatang yan ay meron pong mga kasalungat na iba pang mga nakasulat sa Biblia. Mabuti basahin po muna natin yung patakaran na itinuro ni Apostol Pablo dito po sa unang Korinto 2:13. Ganito po ang pahayag. Na ang mga bagay na ito ay atin namang sinasalita, hindi sa mga salitang itinuturo ng karunungan ng tao, kundi sa itinuturo ng Espiritu, na iniwawangis natin ang mga bagay na ayon sa Espiritu sa mga pananalitang ayon sa Espiritu. Kaya, ang paraan ay iwinawangis. Gaano man karami ang katotohanan nakasulat sa Biblia, natitiyak po natin na walang salungatan ang mga ito, kapatid na Kung Michael. itanong nila, bakit magkawangis, walang salungatan, walang kontrahan, yung katotohanan nakapaloob sa Biblia? Sapagkat ang banal na kasulatan ay kinasihan ng ating Panginoong Diyos. Ito po ang ating mababasa sa 2 Timoteo 3:15 hanggang 16. Mula pa sa pagkabata, alam mo nang ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo Jesus. Lahat ng kasulat ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutwid sa likong gawain, at sa pag-akay sa matwid na pamumuhay. Pinatutunayan po dito na kinasihan ng Panginoong Diyos ang mga inutusan niyang sumulat at ang kanilang ginawang pagsulat. Tandaan natin, iba po yung sumulat, kapatid na Michael, yung mismong inutusan ng Panginoong Diyos, sa panig nila ay walang problema, sapagkat sila ay kinasihan ng ating Panginoong Diyos. Teka muna, pagka sinabing kinasihan, anong katumbas nun sa ibang salita? Baka hindi naunawaan ng ibang mga televiewers natin. Sa kanilang pagsulat, kapatid na Michael, ay pinapatnubayan, ginagabayan, binabantayan ng ating Panginoong Kaya Diyos. wasto bang kopya ang Juan 1:18 na ang banggit ay the only begotten God? Wasto bang kopya yun? Ang mabuti ay basahin natin doon sa mismong Grego, kapatid na Michael. Greek Bible yan. The Interlinear Greek English New Testament. Sa Juan 1:18, ganito ang ating mababasa. Theon odes, iraken pupote, monogenes wios, on iston kolpon to patros, ekenos exige sato. Kailan ba'y walang nakakita sa Diyos? Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. Kaya ang nakasulat dito, kapatid na Michael, ay monogenes wios. Ano sa Tagalog yun? Ang bugtong na anak, hindi bugtong na Diyos, kapatid na Michael. Yan ang nakasulat sa Biblia. Kaya ang Panginoong Hesukristo ay ipinakilalang bugtong na anak ng Diyos. At hindi po bugtong na Diyos. Sa video pong ating napanood ay parang makukumbinsi ka talaga sa kanilang mga paliwanag. Kung ikaw ay hindi nagsusuri at nag-aral ng mabuti. Kaya hindi po tayo nagtataka na marami ang napaniwala nila sa kanilang mga paliwanag dahil yung mga naakay nila ay hindi nagsuri at nag-aral ng mabuti. Sister Leonor, ano po ang reaction ninyo sa sinabi ng mga Iglesia ni Cristo ministers na mali daw yung monogenes theos at ang tama daw ay ang monogenes huios?
Una, maliwanag na mapapanood sa kanilang video na binasa ng Iglesia ni Cristo Minister ang isang aklat na Handbook to the History of Christianity. At ang aklat po na ito ay isa sa mga referensyang ginamit nila ay nakasulat po dito ang Codex Sinaiticus at ang Codex Vaticanus. Napansin ko po sa video na ito na hindi po nila ipinakita kung ano ang nakasulat sa dalawang 4th century manuscripts na kanilang binanggit. Mabuti po ay ipakita po natin sa screen. Narito po ang bahagi ng Codex Sinaiticus kung saan nakikita natin sa screen na ang nakasulat ay Monogenes Theos. Ayan, nakikita po ninyo sa inyong screen. Nakasulat po ito sa Ancient Letters at ang nakasulat po ay Monogenes Theos. Yung Greek word na Theos, nang ibig sabihin ay God, ay nakasulat po sa Nomina Sacra. Kaya nakapagtataka na hindi man lang nila ipinakita sa mga nanunood sa kanilang programa yung manuscript na Codex Sinaiticus. Maliban dyan ay narito po ang manuscript na binanggit nilang Codex Vaticanus. Yan po ay nasa Vatican Library at ang nakasulat po ay Monogenes Theos. Katulad po sa nakasulat sa Codex Sinaiticus. Naka-nomina sacra po ang Greek word na Theos sa Codex Vaticanus. Maliban po sa dalawang manuscripts na iyan, ay ipapakita din po natin sa screen ang iba pang mga manuscripts na hindi nila ipinakita sa kanilang programa. Narito po ang manuscript ng Papyrus 75 na nasa Vatican Library din po. Ang nakasulat po ay Monogenes Theos. Pero meron po itong article sa unahan, ang parang maliit na letter O. Ang manuscript po na ito ay isang 3rd century manuscript. Ngayon, narito naman po ang manuscripts na sumusuporta sa Greek word na Homonogenes Hoios. Makikita po ninyo sa inyong screen ang isang manuscript na 9th century manuscript na kung tawagin ay Codex Cyprus. Ang nakasulat po ay Homonogenes Hoios. Ang Greek word na Hoios o son ay naka-nomina sacra. Isa pong manuscript kung saan nakasulat ang Homonogenes Hoios ay ang Codex Borellianus na isang 10th century manuscript at ganun din po ang nakasulat Homonogenes Hoios at naka-nomina sacra din ang Greek word na Hoios o son. Yun pong manuscript na Codex Alexandrinus na 5th century manuscript ay sumusuporta sa dalawang manuscript na Codex Cyprus at Codex Borellianus. Pero ang tanong, dahil may variant readings sa John chapter 1 verse 18, alin ba ang dapat nating paniwalaan? Yun bang mga manuscripts na nakasulat sa 3rd and 4th centuries o yung mga manuscripts na nakasulat sa manuscript na huling lumabas lamang? Kanino po ba tayo maniniwala sa naging konklusyon ng Iglesia ni Cristo Ministers o sa mga expert sa textual criticism? Para po sa impormasyon ng lahat ng nanunood, kaya po meron po tayong tinatawag na textual criticism ay dahil wala na po tayong original manuscripts at dahil ang mga kopya ng mga manuscripts ay hindi nagkakasundo katulad nga po ng ating ipinakita ng mga manuscripts sa screen. Ngayon, ang tanong, saan nga ba tayo maniniwala? Sa mga matatandang manuscripts na ang nakasulat ay Monogenes Theos o sa mga manuscripts na isinulat lamang noong 9th and 10th centuries? Kapatid, kindly follow the Facebook page and YouTube channel Mr. 721 Catholic po. Marami tayong matutunan na mga magandang bagay. God bless. Magandang araw mga kapatid. Ako po si Earl John Mula. Sa Kristan po ako ni Father Darwin. Ini-invite ko po kayo na mag-follow and subscribe sa YouTube channel ni Mr. 721 Catholic. God bless po.